Mas masakla pa pala ang katotohanan kaysa sa kwentong katang-isip lamang. Ito ang totoong kwento ng Apokalipto. Kung isa ka sa nakapanood ng kwento ng pelikula na Apokalipto, malamang may idea na kayo sa tindi ng kaganapang ito sa kasaysayan nating mga tao. Dinirekta ng batikang aktor na si Mel Gibson at ipinalabas sa sinihan ng taong 2006. Uminog ito sa isang sinaunang katutubo at sa kanyang buong tribo, kung saan bukod sa katapangan ay ipinakita rin ang ritual na ginagawa ng mga tao ayon sa kanilang paniniwala. Bukod sa ibinasi ito sa totoong mga research ng mga kasulatan ng mga sinaunang mga Mayan, ngayong taon nahukay naman nila ang mas masakla pa na katotohanan. Oktubre ng taong 2023, nahukay ng mga dalubhasa sa Peru ang isang dating maunlad na syudad ng mga Mayan. Tinatawag nila ang lugar na ito na ang Juan Chaquito Las Llamas. Doon natagpuan nila ang iba't ibang mga sinaunang mga gusali at estruktura ng mga sinaunang mga Mayan sa kanilang pagtatansya. Ito ay ng ika-14 hanggang ika-5 siglo pa. Nagulat sila nang hindi kalayuan sa syudad ay nakahukay sila ng buto ng 200 mga hayop na tinatawag nila na mga llamas. Ngunit mas nagulantang sila nang sunod-sunod ay mahukay nila ang labi ng mga pasli. Umabot sa 140 na mga kalansay ng mga sinaunang kabataan ang kanila na namataan. Unang inakala ng mga eksperto na baka nagkaroon ng salot sa bayan na pawang mga bata lamang ang tinamaan. Dinala nila ang mga buto at kalansay sa kanilang himpilan upang suriin ang naging sanhi ng kanilang maaga na pagkasawi. Ngunit nanindig ang balahibo ng mga siyentipiko. Ito ay nang malaman nila na iisa pala ang ikinasawi nila. Lahat sila ay walang mga puso. Sa DNA na inilabas, lumalabas na ang edad ng mga paslit ay mula sa 4 na taong gulang hanggang sa 14 na taong gulang. Karamihan sa kanila ay malulusog ang pangangatawan. Iisa ang naging kanilang kinahinatnan. Lahat sila ay inialay ng mga kalahi nila na mga panahon ng kanilang sibilisasyon. Ayon sa archaeologist na si Dr. Gabriel Prieto, una nilang inakala na sa sakit nasawi ang mga kabataan. Ngunit ang masuri nila ang lugar at maging ang mga kalansay, lumalabas na sila pala ay pinang-alay. Ito ay ng panahon ng tumama ang matinding tagtuyot sa Peru. Ngunit kasabay ng El Nino ay matindi rin ang mga nabobuo na bagyo. Kaya naman matapos na matuyot ang kalupaan, maubos ang mga pananim, bigla namang bubuhos ang matinding ulan na siyang nagdudulot ng matinding pagguho at pagkasawi ng mga alaga na mga hayop bago babalik muli sa matinding tagtuyot. Paulit-ulit ito sa loob ng higit sa 3 taon hanggang sa ang yugto ng El Nino sa wakas ay matapos. Ngunit iba ang naging interpretasyon ng mga sinaunang mga tao. Ito ay sumpa sa kanila ni Bathala. Kailangang mapatunayan nila na malinis ang kanilang hangarin at ibibigay nila lahat sa kanya ang panawid uhaw niya. Dito na pumapasok ang 140 na mga alay na kanilang mga nahukay. Hindi ko man po pwedeng isalarawan sa inyo, mga katinagalog ko, basta kung napanood ninyo ang Apokalipto sa eksena nila sa templo kung saan pininturahan ang mga kalalakihan ng kulay asul. Ganon na ganon ang ginawa sa lahat ng mga nahukay na kalansay hanggang sa mapatid na ang uhaw ng Bathala para sa kanila. Ayon sa tala ng ika-1450 AD, ito ay naganap. Hindi lang mga kalalakihang kabataan ang inialay, maging ang mga kabataang babae ay kasama rin sa ritual nila ng pag-aalay. Kinukuha nila ang mga kabataang ito sa kung papaanong kinuha ng mga kalalakihan sa tribo sa pelikula ng Apokalipto. Ayon sa archaeologist na si Tiffany Tang, na bukod sa paniniwala, isa itong demonstrasyon ng pamunuan ng kanilang kaharian. Nagagawin nito ang lahat upang maprotektahan lamang nito ang
kanilang nasasakupan laban sa kahit pa nga sa kalamidad upang masiguro lamang na walang mag-aaklas laban sa kanila o iniiwasan nila na mapagbintangan na sa korona nila galit ang bathala. Kaya naman isinasagawa ang mga ganitong maramihan na pag-aalay. Ayon sa mga eksperto na hindi daw bago na makahukay sila ng mga ganito. Ang ikinagulat lamang nila ay dumating din pala sa punto na kahit pa mga bata pa ay inaalay na rin nila. Ayon sa kanila na malamang isang napakalaki at napakatagal na delubyo ang sinapit ng kahariang ito. Ito ay para gawin nila ang klase ng ritual na ganito. Mga katinagalog ko, nagpapasalamat po ako na malaki na ang inunlad ng ating kaalaman na mga tao. Mas naiintindihan na natin kung papaanong umiinog ang yugto na ganito. Kaya naman hindi na natin kailangan pangdanasin ang klase ng nakapaninindig balahibo na ritual na ganito. Mga katinagalog ko, kung mabubuhay po kayo sa nakaraan, saang panahon ninyo nais na mapunta at bakit? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamagandang sagot po ay mananalo pa rin ng 100 GCash load. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.